Palagi nga na napag-usapan ang Golden State Warriors ngayon dahil sa kanilang pambihirang ipinapakita. Meron na sila ngayong 4-1 na record, natalo lamang sila noong nakaraang araw laban sa Los Angeles Clippers. Isa sa rason kung bakit tila naging malakas ang Warriors dahil dito kay Buddy Hield, sa laban ng Warriors versus New Orleans Pelicans, pinatunayan doon ni Hield na dapat siyang pagkatiwalaan. Nanalo ang Warriors sa Pelicans without Stephen Curry dahil nga sa injury nito, at hindi rin nakalaro sina Andrew Wiggins at si DeAnthony Melton. Malupit ang ipinakita doon ni Buddy Hield para kunin ang panalo laban sa Pelicans. Maganda ngayon ang simula para sa Golden State Warriors, napaganda nila ang kanilang depensa at ngayong season tila nagpapakita sila ng senyales pagdating sa 3-point attempt. Sa mga nakaraang laro nito sa pagbubukas ng season, gumawa sila ng record para sa may madaming pinakawalan na tres sa isang laro. Si Buddy Hield ngayon ang katuwang ni Stephen Curry, na tila pinalitan nga ang pwesto ng dating Warriors na si Klay Thompson. Hindi naman binigo ni Hield ang Warriors dahil maganda din ang kanyang mga 3-point shot. Sa katunayan si Buddy Hield ay umi-score ng mahigit 21 points bawat laro habang gumagawa ng 50% ng kanyang halos 3-point attempt bawat laro. Ang Warriors ngayon ay nangunguna sa liga sa mga assist at pumapangalawa sa Boston Celtics na merong pinakamaraming ginawa na 3-pointers bawat laro, samantala kamakailan lang sinabi ni Draymond Green kay Tim Kawakami na gusto niyang makamit ulit ang isang Defensive Player of the Year award. Na isang bagay kapag nagpersige siya ngayong season ay makukuha niya ulit ang parangal na iyan, at makakatulong ito para sa Golden State Warriors para sa kanilang depensa. Sa maganda na ipinapakita ngayon ng Warriors ay meron pa rin pangangamba dahil nga noong nakaraang season maganda din ang kanilang simula, na nag-record pa nga noon ng 5-1 ngunit pagkatapos noon ay naging bangungot na ang kanilang kampanya na natalo pa nga sa play-in tournament. Ngunit sa ngayon sa bagong kasamahan na si Buddy Hield at sa naging chemistry nila ni Stephen Curry ay umaasa ang lahat na mas maganda ito para sa pagsungkit ulit ng kampyonato. Samantala Milwaukee Bucks mukhang masamang senyales ito para sa kanila, noong nakaraang season minalas nga sila, na inaasahan sana na makasungkit ulit ng kampyonato dahil sa pagpasok ni Damian Lillard sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad nga ay nalaglag sila sa playoffs dahil nga na-injury noon si Giannis Antetokounmpo, ngunit sa ngayon sa kanilang unang laro sa season na ito, tila maalat talaga na may record sila na isang panalo at 4 na pagkatalo sa kanilang 5 games. Sa kanilang panglima na laro sa season na ito ay binagsak sila ng Memphis Grizzlies, sa score na 122-99. Kung saan pinangunahan ni Ja Morant ang Memphis na nakakuha ng kanyang triple-double na merong 26 points at 14 assists, at 10 rebounds. Habang ginawa naman ni Bucks superstar Giannis Antetokounmpo ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit naging kulang pa rin, umiscore siya ng 37 points na nakakuha ng 17 sa out of 22 shooting na may kasama pang 11 rebounds. Habang ang ibang kasamahan ay maalat sa opensa lalong-lalo na itong si Damian Lillard na umiscore lamang ng 4 points na nakakuha lamang ng isa sa out of 12 shooting. Si Lillard at mga kapwa starter na sina Gary Trent Jr. at Taurean Prince ay gumawa lamang ng isa sa out of 19 sa 3-pointers. Ang kanilang samahan na si Chris Middleton ay hindi pa rin nakalaro dahil patuloy na nagpapagaling sa kanyang injury na iniinda. Ikinagalit naman ng mga tagahanga sa head coach na si Doc Rivers, na hindi maganda ang naging kalagayan mula nang kunin siya ng koponan noong mid-season noong nakaraang taon. Sinibak ng Milwaukee ang first-year head coach na si Adrian Griffin sa kabila ng 30 wins at 13 losses na simula noon. Nangangamoy trade ito para kay Giannis Antetokounmpo kapag nagtuloy-tuloy ang masamang pakikitungo ng Milwaukee Bucks ngayon.